Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, probinsya ng Kalinga, insurgency free na. Driver ng NBI arestado kasunod ng Senate shooting incident. 34 million pesos na halaga ng shabu nasabat. 3 high-value drugs suspects tiklo sa Zamboanga City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Idineklara na rin bilang insurgency-free ang lalawigan ng Kalinga matapos itong ilagay sa ilalim ng State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS sa ginanap na seremonya sa Kalinga Sports Center noong Mayo 12. Batay sa Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 2026-203, kinilala ng mga otoridad na nakamit ng Kalinga ang mapayapa at matatag na kalagayan dahil sa pinaigting na seguridad, mabuting pamamahala at pagtutulungan ng komunidad. Kasabay nito, formal ding ipinasa mula sa militar patungo sa Philippine National Police Kalinga ang pangunahing papel sa internal security operations. Pinangunahan ni Governor James Eduba at Vice Governor Dave Odiem ang programa kung saan inilunsad din ang SSIPS seal at nilagdaan ng mga opisyal at ahensya ng gobyerno ang isang pledge of commitment. Nagpahayag naman ng DILG ng patuloy nitong suporta para sa pangmatagalang kapayapaan at sustainable na pag-unlad sa lalawigan. Noong Mayo 11 nang unang idineklarang insurgency-free ang karatig probinsya sa Cordillera na Apayao. Arestado ang isang lalaki matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado nitong Miyerkules ng gabi Mayo 13 ayon sa Philippine National Police. Kinilala ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo ang suspect na si Mel Oragon, 44 anyos, residente ng Camarines Norte. Naaresto umano siya sa ikalawang palapag ng gusali kung saan narinig ang mga putok ng baril. Narecover mula sa suspect ang mga live ammunition at magazine ng M16 rifle. Iniimbestigahan din ng pulisya ang ulat na isa umano siyang volunteer driver ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Tuanyo, sasailalim sa paraffin test ang suspect habang inihahanda ang mga patong-patong na kaso kabilang ang illegal possession of firearms and ammunition. Samantala, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi opisyal na empleyado ng ahensya si Oragon kundi isang volunteer lamang na tumutulong sa mga ahente sa GSIS building. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 5 kilo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34 million pesos habang 3 hinihinalang high-value drug personalities ang naaresto sa buy-bust operation sa basement ng Southway Mall sa Governor Lim Avenue, Barangay Zone 4, Zamboanga City noong Mayo 13. Ang operasyon ay sa pinagsanib na puwersa ng Zamboanga City Police Office Anti-Drug Unit at Philippine Drug Enforcement Agency Region 9 matapos ang matagal na surveillance at intelligence monitoring sa umano'y bentahan ng iligal na drogas sa lugar. Ayon sa pulisya, agad inaresto ang pangunahing suspect matapos tanggapin ang mark money mula sa poster buyer. Tinangka namang tumakas ng 2 pang suspect ngunit agad ding naharang ng mga operatiba at security personnel. Narecover sa operasyon ng inihinalang shabu, marijuana, mark money, cellphone at iba pang dokumento. Patuloy ang investigasyon sa posibleng drug network ng mga suspect. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.